Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Fluky Ino. Ngayon pong March 7 taong 2024. At ayan po, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Fluky Ino at masasabi kong patuloy pa rin po siya sa kanyang consolidation or pagsa-sideways. Yan, sapagkat nung bumangga po siya dito sa ating mga resistance line dito sa 30 digits 17 at saka 30 digits 15 ay nagkaroon po siya ng rejection at siya ay bumagsak para magkaroon ng correction or retracement. At sa ngayon ay base po sa ating indicators ay patuloy pa rin po siya sa kanyang pagko-consolidate sa ilalim ng ating mga resistance lines na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, bago po natin ipagpatuloy ang ating technical analysis dito ay check po muna natin kung ano yung latest na balita natin dito kay Fluky Ino. Ayan po, Fluky partners with Uphold listed on major exchange. Ayan, nalista na po itong si Fluky Ino dito kay Uphold. Isa po siyang American na crypto exchange. Ayan, kilalang kilala. Parang katulad na rin po siya ni Coinbase. Pero, syempre mas malaki itong si Coinbase. Pero malaki na rin itong si Uphold. Yan, considered na rin po siya na isang major crypto exchange. At ayan, sabi rito, Fluky's partnership with Uphold and Price Surge. Uphold, a leading digital trading platform, now offers Fluky alongside various other assets like Bitcoin and traditional fiat currencies. Kaya ayan na po. Available na po itong si Fluky Ino kay Uphold. This partnership is a significant move for Fluky's global competition and utilization, especially in the US market. Kaya ayan, dahil po sa pakikipag-partnership nitong si Fluky Ino dito kay dito kay Uphold ay mas nagkakaroon na po siya ng exposure or global exposure lalong-lalo na sa US market. Yan, kaya yan yung dahil dito ay may impact po ito sa presyo ni Fluky Ino kung bakit po siya nakakaranas ngayon ng paglago. At ayan, maliban po dyan ay ito po yung inaabangan po natin na Fluky DAO approval ng token burn. Yan, yung magsusunog po sila ng napakalaking amount ng Fluky Ino token. Ito yung inaabangan natin. March 9 po ito magaganap. Napakalapit na po. Ngayon po ay March 7. Kaya tinututukan po natin itong si Fluky Ino sa ngayon. Yan, nakatutok po tayo sa nalalapit na malaking pagsusunog sa kanyang token na ito. Nasa 190.9 billion na Fluky Ino tokens ang masusunog. At yan po ay 2% ng circulating supply ni Fluky Ino. Kaya naka-schedule po yan sa Saturday at 4 PM UTC. Kaya napakalapit na po. Yung 190.9 billion Fluky Ino tokens na ito ay yan po ay nagkakalaga ng $31.5 million. Kaya ang laki. At ang dahilan po kung bakit nila susunugin ang ganito kalaking amount ng Fluky Ino token ay para i-bolster yan yung kanyang long-term security at saka stability ng kanilang mga projects. Kaya ito po yung kaabang-abang natin, yung talagang kaabang-abang na pangyayari or magaganap dito sa ecosystem ni Fluky Ino. Malaking pagsusunog yan. Kaya yan, atin na pong ipagpatuloy ang ating pagti-technical analysis dito kay Fluky Ino. Kung saan ay base po sa aking technical analysis ay ayan na po siya. Nagkaroon siya ng correction at mukhang hanggang dito na lamang po siya babagsak. At ngayon ay siya po ngayon ay nagko-consolidate na lamang. Ayan, pero pagkatapos po ng kanyang consolidation na ito at siya ay nakapagpahinga na, lalong-lalo na siguro pagsapit po ng March 9 ay malamang ay dito na po siya talaga sa sabog. Yan, sa tingin ko ay mababasag niya yung mga resistance line natin dito at aakyat po siya sa mas mataas na presyo. At ngayon kung titignan po natin yung ating Hall Street Indicator ay malusog pa rin yung kanyang pangangatawan. Ibig sabihin ay uptrend pa rin yung ipinapahiwatig nito na signal or paakyat pa rin ang market price ni Fluky Ino. Yun nga lang at yung ating QQE bars dito ay mapapansin natin na lumiliit yung kanyang yung mga sukat ng mga nabubuong QQE bars nito. Pero kulay blue pa rin ito. Ito ay isang ayon pa rin na bullish ang market ni Fluky Ino.
Ngayon ay yung inaabangan lamang po natin dito ay yung kapag nag-uumpisa ng lumaki yung mga nabubuong QQE bars nito ay ayan na po. Yan na po ang sinyalis na malamang ay paakyat na itong si Floki Ino. Pero yan na nga, sa tingin ko ay siguro mga March 8 or bukas na yan ay mag-uumpisa ng lumaki yung sukat ng nabubuong QQE bars natin dito. Or March 8 or March 9 siguro. Yan po yung inaabangan natin dito na parang signal natin dito sa ating dalawang indicators natin dito. Kaya yan, malaki po talaga ang magiging impact ng sa tingin ko lamang ay talagang malaki ang magiging impact ng pagsusunog. Malaki po kasi yan. Biruin mo naman, umaabot yan sa mga $31 million. Malaki pong halagang pera niyan. At dito naman po tayo sa weekly chart time frame ay ayan, kitang-kita po natin na bumangga siya at na yung ating weekly candlestick ngayon ay isa pong bearish candlestick na nagsasaad ng isang rejection dito. Ayan, pero sa tingin ko ay talagang mababasak talaga po niya ito pagsapit ng March 9 or March 10. Kaya ayan, yan po ang aking technical analysis update dito kay Floki Ino. Babantayan po natin siya araw-araw hanggang sa pagsapit po ng pagsusunog. Ayan yung malakihang pagsusunog dito kay Floki Ino sa March 9. Yan, tututukan po natin yan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.